What do you think? Mga halang ang kaluluwa. Binastos. I said, Pinagnakawan. Pinatay. Inakalang walang kalaban-laban. Nagkamali sila nang ang isa sa kanila ay nabuhay at mas halimaw pa sa kanila. Dadanak ang dugo at walang matitira. no one lives. Sa madilim at malalim na kagubatan, ang katahimikan ay biglang pinunit ng sigaw. Si Emma Ward, batang tagapagmana, tumatakbo ng walang sapin sa paa. Bawat hakbang ay nagdudulot ng sakit at takot. Natapakan niya ang matutulis na bubog pero hindi siya tumigil. Matapang niyang inalis ang piraso at nagpatuloy sa pagtakas. Sa kalsada, nahuli siya sa bitag at nakasabit sa ere. Sumisigaw siya para humingi ng tulong at ginamit ang piraso ng salamin upang isulat sa puno, "Emma alive." Sa puntong iyon, nabuo ang misteryo. Buhay pa ba siya o tuluyan nang nawala? Lumipat ang eksena sa highway kasama ang magkasintahan, si Betty at si Evan. Naglalakbay sa buong bansa. Si Betty ay naiinis dahil sa tuloy-tuloy na paglipat ng lugar. Sinisisi si Evan habang siya naman ay tila sinusubukan siyang aliwin. Bago dumilim, nagdesisyon silang magpahinga sa isang hotel. Pagdating doon, nakilala ni Evan ang receptionist at iniabot ang credit card para sa bayad. Nanatiling misteryoso ang kanyang pagkakakilanlan at napansin ng receptionist ang kakaibang pangalan. Habang nanonood sila ng TV sa kwarto, nakita nila ang balita tungkol kay Emma. Sinasabi ng report na natagpuan ng mga detective ang puno kung saan isinulat niya ang mensahe. Tinatayang 6 na buwan na ang nakalipas. Makikita rin dito ang peklat sa tiyan ni Betty at humingi ng paumanhin ang kanyang partner. Ang kwento ni Emma at ang lihim ni Evan ay unti-unting magtatagpo sa madugong paraan. Sa kabilang bahagi ng kwento, isang gang na pinamumunuan ni Hogue ang nagnanakaw sa bahay. Kasama niya ang kapatid niyang si Ethan, ang kasintahan nito na si Tamara, si Denny at si Flynn na halos walang silbi, ngunit kasama dahil siya ay boyfriend ng anak ni Hogue. Habang nagnanakaw sila, biglang bumalik ang mga may-ari ng bahay. Agad na napalitan ang tuwa ng takot. Sinimulang tumawag ng ama sa pulis, ngulit bago niya magawa, bumaril si Flynn at pinatay ang buong pamilya. Nagalit si Hogue sa walang kabuluhang pagpatay at sinigaw ito kay Flynn. Alam nilang tatawag ng pansin ng pulis kaya kailangan nilang umalis agad. Ang gang, na sanay sa krimen, ay hindi handa sa halimaw na paparating. Pagbalik sa magkasinta, tatanong si Evan kay Betty tungkol sa hapunan na nagbiro si Betty na itanong na lang sa ibang girlfriend. Nagpunta sila sa isang magandang restaurant katapat ng gasolinahan kung saan si Amber, anak ni Hogue, ang nag-asikaso sa kanila. Kalaunan, dumating rin si Hogue at ang gang, gutom at naghahanap ng pagkain. Nakita ni Flynn si Betty kasama ang kanyang boyfriend at lumapit sa kanilang mesa. Hindi siya pinansin sa umpisa, ngunit sa huli ay pinaalis siya. Hindi matiis ni Flynn ang rejection at nagsimulang mangharas kay Betty. Muntik nang hindi makapagpigil si Evan, ngunit bago siya makagawa ng aksyon, dumating si Hogue at pinilit si Flynn na umalis. Humingi ng paumanhin si Hogue sa magkasintahan at pinaalalahanan si Flynn. Huwag manggulo sa lugar kung saan kumakain siya. Isang simpleng hapunan, ngunit sa likod nito, nakatayo ang panganib na magbabago sa lahat. Pag-uwi, binasag ni Flynn ang bintana ng kotse ni Evan at nagdulot ng aksidente. Inisip niyang mayaman ang magkasintahan, ninakaw ang kanilang sasakyan at dinala sa hideout. Nais niyang makuha ang bank code ni Evan at iba pang impormasyon. Sinubukan pa niyang isali si Hogue at Ethan sa kanyang masamang plano. Nagalit si Hogue at binalaan siyang isang maling galaw ay magiging katapusan niya. Dahan-dahang sina Evan at Betty, natagpuan silang nakatali sa bodega. Dumating si Ethan at binalaan si Betty gamit ang kutsilyo sa kanyang leeg. Ngulit tila sawa na si Betty sa buhay kasama si Evan at sinabing magkita na lang sila sa kabilang buhay. Inilapit ang leeg sa talim. Nagalit si Evan, inalis ang posas at inatake si Ethan. Ngunit sa oras na iyon, patay na si Betty. Ipinosas ni Evan ang bibig ni Ethan at tinapos siya. Ang takot at trahedya ay unti-unting lumalalim
at walang nakakaalam sa susunod na hakbang ng halimaw. Samantala, naghahanap si Flynn sa kotse ni Evan at natagpuan ng wallet at ilang papeles. Nang buksan ng trunk, napansin niya ang dalawang butas sa pader at mga matang nakatingin sa kanya. Nagulat siya nang madiskubre ang babae sa trunk, nakatago sa likod ng pader. Si Flynn at Tamara ay nahirapang dalhin siya sa bahay habang pinagmamasdan ng iba mula sa loob. Habang dinadala ang babae pababa sa hagdan, narinig ni Hogue at crew ang kaguluhan. Tumayo ang batang babae at sumigaw sa lahat na tumakbo palayo. Sinabi niya na delikado ang may-ari ng kotse, palatandaan na brutal si Evan. Dumating si Amber at sinabi na hindi nila makontak si Ethan at sigurado ang babae na patay na siya. Sa utos ni Hogue, sina Denny at Tamara ay pumunta sa gasolinahan upang hanapin si Ethan. Pagdating nila, natakot sila sa nakita. Patay na si Ethan, puno ng dugo sa paligid. Kasama rin ang bangkay ni Betty. Walang bakas si Evan. Inilagay nila ang bangkay ni Ethan sa van at dinala sa hideout. Sa loob ng bahay, binigyan ni Amber ang batang babae ng damit para magbihis. Nakita ang mga piklat sa katawan niya, nakahawig ng kay Betty na nagpapakita na si Betty ang bagong biktima ni Evan. Napansin ni Amber na nakita niya ang batang babae sa TV dati. Dito nalaman na siya ay si Emma Ward, ang batang babae sa simula ng pelikula. Mayamang tagapagmana na nawala matapos mapatay ang 14 niyang kaibigan sa party at si Evan ang responsable. May balita ring nag-aalok ang pamilya Ward ng $2 million para sa impormasyon sa pagkakahanap kay Emma. Ang misteryo ni Emma ay unti-unting lumilitaw at ang predator na nagdulot ng lahat ng karahasan ay nakatayo sa harap nila. Nang malamang namatay ang kapatid ni Hogue, sinabi niya na ang gumawa nito ay di nakakalimot, pero gayon din siya. Pagkatapos ilagay ni Flynn at Denny ang bangkay ni Ethan sa shed, biglang bumangon ang katawan at lumitaw si Evan mula sa loob ng katawan ni Ethan. Ang kanyang presensya ay malamig at nakakakilabot at agad na nagdulot ng takot sa buong gang. Samantala, Emma sumugod sa gang, nagtangkang tumakas, ngunit tinutukan siya ng baril ni Hogue. Napansin niya si Evan na nakatayo sa labas, duguan at tila handang pumatay. Tumayo si Emma at sinabi kay Hogue na hihintayin na lamang niya si Evan na patayin silang lahat bago tumakas. Sa puntong ito, unti-unting nabuo ang buong plano ni Evan. Lahat ng traps at arsenal ay handa na para sa madukong paghingali. Lumabas si Hogue at ang kanyang crew upang hanapin si Evan. Ngunit biglang tumama sa dibdib ni Hogue ang isang steel arrow mula sa nakatagong trap ni Evan. Nasugatan din si Denny sa isa pang trap. Nagsimula ang pagpaputok ng armas ni Flynn at Tamara. Ngunit dahil sa traps ni Evan, napilitan silang umatras. Ang bawat hakbang ay puno ng tensyon at panganib, at ang paligid ay punong-puno ng kagulo. Habang nagkakagulo, unti-unting nawawalan ng dugo si Denny at nagpanik. Nag-aaway sina Tamara at Flynn kung paano sila dadalhin sa ospital. Bago pa man sila makagawa ng desisyon, pinasabog ni Evan ang van. Isang banggaan ng aksyon. Lumabas si Evan at nahuli si Hogue, ngunit malinaw na hindi pa tapos ang kanyang paghihingati. Sa malamig at kalkulado niyang paraan, inilagay ni Evan si Hogue sa meat grinder. Ang halimaw sa mata ni Evan ay nakakatakot. Si Hogue ay naghirap sa bawat segundo. Pinapaalala ni Evan, hindi ako serial killer. Walang binatbat ang serial killer. Isa akong psychopath na gustong pumatay ng grupo-grupo. Sa huli, tuluyang nalasog ang laman at buto ni Hogue. At nagwakas ang kanyang paghihirap. Ito ang pinakamalupit na paghahanap ng hustisya, brutal at walang palya. Sa loob ng bahay, tinanong ni Amber si Elma kung bakit siya lamang ang nabuhay sa masaker. Sumagot si Elma, maaring nahulog ang loob ni Evan sa kanya. Ipinakita ang flashback kung saan nilock ni Evan ang sarili sa silid kasama si Elma upang siya lamang ang makaligtas. Itinuro niya kay Elma kung paano iligtas ang kanyang buhay bago hiwain ang sariling ugat sa leeg. Sa puntong ito, nalaman na ni Elma, hindi siya basta nakaligtas. Siya ang nakapagligtas kay Evan. Matapos sumabog ang van at mamatay si Hogue, nag-away sina Amber at Tamara. May kumatok sa pinto. Isang bag na nakasabit sa labas. Nakasabit ang singsing ni Hogue mula sa bag at nang sipain ni Flynn ang bag, bumagsak ang mga piraso ng laman ni Hogue sa sahig. Nagdulot ng labis na pagkagulat at takot sa lahat. Walang nakakalimot sa takot.
At sa ilalim ng kanilang ilusyong kontrol, si Evan ay palaging naroroon. Plano ni na Denny at Amber na tumakas gamit ang sirang jeep mula sa garahe. Nakapasok sila, ngunit hindi nag-start ang makina. Lumabas si Denny upang ayusin ito. Biglang lumitaw si Evan at inatake siya. Isinaksak ang mukha niya sa makina. Natakot si Amber at tumakbo sa gubat. Hinabol siya ni Evan at sinaksak gamit ang malaking kutsilyo. Narinig ang sigaw ni Amber, ngunit hindi siya natulungan ni Flynn at Tamara. Nagpasya silang tumakas. Matapos makita si Denny na namatay sa garahe, umiyak si Tamara. Pero nang buhay pa pala ito, tinapakan siya ni Flynn. Sa huli, inilagay nila si Denny sa likod ng jeep. Habang nagmamaneho, nasagasaan ni Flynn si Amber na biglang lumitaw at namatay ito. Idinaan nila si Denny sa ospital at umalis. Lingid sa kanilang kaalaman, sumusunod si Evan sa kanila at nakisakay sa dumaang kotse. Nagpahinga ang grupo sa Highway Motel kung saan nag-check-in sina Evan at Betty sa simula. Nang ginamit ni Flynn ang credit card ni Evan, nagduda ang receptionist at tumawag sa sheriff. Habang naliligo si Tamara, pinagbalaka ng masama ni Flynn si Emma. Ngunit mabilis na nag-isip si Emma at pumunta sa banyo. Sinundan siya ni Flynn at pinagbantaan, ngunit may tumating na sheriff. Walang pagpipilian, agad pinatay ni Flynn ang sheriff. Biglang lumitaw si Evan sa banyo at sinakal si Tamara hanggang sa malagutan ng hininga. Nakita ni Flynn at Emma si Tamara na walang buhay, ngunit nang biglang gumising ito, nagulat si Flynn at binaril siya. Tumakas si Emma at hinabol siya ni Flynn, ngunit binangga ng kotse ni Evan si Flynn. Sinubukan ni Emma barilin si Evan hanggang sa mawalan ng bala. Tumakbo siya para sa kanyang buhay at hinabol siya ni Evan. Humarap si Emma kay Evan at sinabing pagod na siyang tumakbo. Inatake si Evan gamit ang metal pipe. Biglang lumitaw si Flynn na may shotgun, ngunit nasagip ni Evan si Emma dahil sa Kevlar vest. Nagsimula ang brutal na hand-to-hand combat. Nahulog sa tubigan. Nang makuha ni Flynn ang shotgun at akmang babarilin si Evan, napatumba siya ni Emma at nakuha ang shotgun. Determinado siyang siya lang ang papatay kay Evan. Nilapitan ni Emma si Evan na may shotgun, ngunit inagaw ito ni Evan at pinaputok. Humanga si Evan sa tapang ni Emma at sinabing, "Malaya ka na." Hiniwa niya ang tagiliran ni Emma at inalis ang tracker. Nakahiga si Emma, sugatan, habang pinapatay ni Evan si Flynn at pinasabog ang ulo. Dahil nakita sila ng receptionist, pinatay din niya ito. Kinabukasan, pumunta si Evan sa ospital kung saan ginagamot si Denny. Sa pamamagitan ng clipboard, pinatay niya ang huling miyembro ng gang sa kanyang kama. No one lives. Paglabas niya, maraming reporter ang nagsasabing si Emma ay kinidnap ng gang at pumasok sa ospital. Lumapit si Evan, hinawakan ng kamay niya, naglakad ng nakangiti at dito nagtapos ang pelikula. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!